Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Preacher Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa po natin itong araw na ito ay tungkol po sa kalagayan po ng ating Panginoon. The Lord's Supper. Buksan po natin ang ating banal na aklat. Dito po sa John chapter 12 verse 3 hanggang 8. Si Maria nga ay kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Sa 4, datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga lagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinasabi nga niya sapagkat hindi sa ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang na sa kanya ang supot ay kinukuha niya doon ang inilalagay. Sa 7, sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan ito sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Alam niyo, ito po si Judas Iscariote, meron po siyang 3 masamang katangian. Una po sa lahat, siya isang magnanakaw. Kinukuha niya yung supot, yung nilalagay doon sa supot. Ngayon, ikalawa po, siya isang traidor. Ikatlo, siya po isang mamamatay tao dahil pinatay niya ang kanyang sarili. Pinakain na siya ng Panginoon sa palad ng kanyang mga kamay. Ginawa na nga siyang apostol. Ang ginawa pa niya, pinagkanulo pa niya ang Panginoon. Dahil po sa salapi. Ito, basahin po natin. Dito po tayo, dumako ulit tayo sa Matthew. Buksan po natin ang ating mga aklat. Dito po sa Matthew 26. Umpisa muna tayo sa 23. At siya'y sumagot at sinabi, yang kasama kong idampot ang kamay sa pinggan ay siya rin magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw yaon ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aban yaong taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon na hindi na siya ipinanganak. At si Judas na nasa kanya'y nagkaanulo ay sumagot at nagsabi, ako baga, Rabbi? Sabi niya, ako baga, Maestro, Guro? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi, sabi ng Panginoon. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Amen. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa 29, datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon na hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inuming kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Ito palang dugo, ito palang katawan ng ating Panginoon. Ito yung pinagputol-putol. Ito yung tunay na pagkain. Tunay po na pagkain. At yung dugo niya, yan po ang tunay na inumin. Ito po, sabi niya, ito ang bagong tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami. Buksan po natin sa chapter ng Matthew 28:20. Basahin pa natin, paki-LC. 28, excuse me po, 28:20.
20:28. Sabi niya rito, sa 20:28. Sabi niya rito, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon dito. Sabing gano'n ng Panginoon dito sa Matthew, di ba sinabi niya rito sa Matthew sa 26, sabi niya rito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Siya'y naparito upang paglingkuran niya. Maglingkod po siya dahil sa marami. Hindi siya paglilingkuran, kundi siya mismo ang maglilingkod. Sabing ganun. Dahil sa marami, sa kapagpapatawad po ng ating mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Sabi dito, buksan po natin sa unang Korinto, sa 11:23. Ito po sapagkat tinanggap ko, sabi ng ganun, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipangkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y nakapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Sa 25, at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisinom sa pag-ala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kita natin, ito pala yung ginagawa natin. Yung ginagawa pala natin na ito pala, sabing ganon, yung pagkakinakain natin yung dugo niya, yung ginagawa natin sa pag-ala-ala sa Kanya. At yung katawan niya, yun din ang pag-ala-ala natin. Yung dugo, yun din ang pag-ala-ala natin sa Kanya. Gawin natin. Ngayon sabi niya rito, ito po, sabi niya rito, at sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Inihahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya, hanggang sa kanyang pagparito upang tayo'y tubusin. Sabi nga nun. Kaya alam natin dito sa Gs, dito po basahin po natin sa Gs. Sa Gs 16 ng sa unang Korinto, sa Gs 16 hanggang 17. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? At ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisa lamang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tama po yan. For we are all partaker of that one bread. Sabi ganyan, nakikibahagi po tayo sa isa lamang tinapay. Tayong lahat sa isang tinapay. Ganun ang sabi niya rito. Alam niyo, ito po tunay na pagkain. Itong inumin, tunay na inumin. Itong katawan po ng ating Panginoon. Totoo ba? Tinatanggap ba natin na itong katawan ng Panginoon? Oo. Kasi sabi ni Pablo rito, tuloy po natin. Sabi niya rito, sa 11:27, Kaya ang sino man kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sabing ganon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro.
sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kailangan pala kilalanin natin, yan po ang katawan ng Panginoon. Kaya ginagawa natin ito. Kaya sa 30 sabi niya rito, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Marami pong nangyayari niyan. Yung gumagawa ng panahon nila, Apostol Pablo, kaya nangyayari niya marami. Dahil hindi nila kinikilala. Yung iba, basta't kumakain lang, umiinom lang. Kailangan tinatanggap nila, ina-accept nila ang Panginoon ay sumasa kanila. Ganon, sumasa atin pag kinakain natin yun at iniinom natin. Sabi niya rito, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapot kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan. Sabi nga gano'n. Totoo po yun. Kaya alam natin. Kaya ang tanong naman ngayon, ito bang dugo na kinakain, dugo ng hayop? Mga kinakain natin gaya ng dugo ng mga baboy, dugo ng mga kambing, dugo ng mga kordero, sapagkat mula nung unang panahon pa sa Mosaic Law, sa kautusan ni Propetang Moises, ipinagbabawal po, mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom ng dugo. Dito po ibinubuhos po nila yan sa lupa. Basahin po natin sa Levitico 17:11, sa 17:11 ng Leviticus, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sabi nga, para itubos daw sa inyong mga kaluluwa. Naghahain po sila sa dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang dugo ba'y tunay na pagkain? Meron po rito sa Bagong Tipan. Babasahin po natin. Ano po? Na tayo'y dapat umiwas. Ito po'y utos po ng mga apostol. Una, ang nagsalita po rito si Santiago. Ang sabi po ni Santiago dito po ito. Basahin po natin. Sabi po ni Santiago dito sa 19 muna tayo hanggang 21. Dahil dito ang hatol ko ay huwag nating gambalain. Yaong mga hentil na nangagbabalik loob sa Diyos. Sabi niya. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Sa 21, ito po napakaganda ito. Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhas ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Ibig sabihin sa sinagoga ay mga simbahan. Binabasa po yan sa mga sinagoga. Sabing ganon. Ngayon ito pa, babasahin ko po sa inyo ito. Sabi rito sa MBB, sapagkat mula pa noong unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng Sabat. At ang mga aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Itong pagkain ng dugo, itinuturo ni Moises sa bawat bayan yan. Itinuturo niyan. Yung aral ng salita ni Moises, itinuturo yan. Na bawal talaga. Bawal. Kaya sabi nga rito, dito po yung binasa ko po sa inyo sa 25, sa 20, 15-20, sabi rito na sa mga acts, sa mga gawa. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo. Pag sabihin lumayo ka, umiwas ka. Hindi po ba? Ngayon ito, ulitin na naman natin. Nagsalita naman dito, si Judas at si Silas. Si Silas po, siya ang pangulo sa mga apostol. Ano ang sabi ni Silas? Kaya nga, sinugo namin si Judas at si Silas na magsasaysay din naman sila sa inyo ng gayong ding mga bagay sa salita ng bibig. Sa 28, 15-28, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo, at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Sabi ni Judas, taka ni Silas, paalam na sa inyo.
Ikatlo, nagsalita naman si Apostol Pablo. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, ha? Ito, sabi ni Apostol Pablo sa 21:25. Sinasabi niya po ito sa mga hintil. Ito po, ha? Yung mga mananampalataya, yung mga faithful na mananampalataya, sinabi niya rito. Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisisampalataya ay sinusulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa binigti at sa pakikiapid. Kita nyo na? Magsiilag. Kung ilagan mo, layuan mo. Umiwas ka. Ganon ang sabi. Kaya alam na natin to, hindi maganda. Bawal itong apat na ito. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkain sa mga binigti, pagkain ng dugo, at yung pakikiapid. Bawal po yan. Kaya alam nyo na, basa na natin. Kaya sabi naman ni Judas, paalam na ito sa inyo. Nagpapaalam na ikabubuti natin. Ayaw namin kayong bigyan ng mabigat na atangin sapagkat yan po'y utos ng Espiritu Santo nagsasabi. Kaya alam na natin. Kaya itong dugo na ito sa 21:11. Basahin po natin sa Revelation sa 12. Dito muna tayo sa Hebreo. Sa Hebreo po, Hebreo 9:22. Chapter 9, verse 22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang tao pala, lahat tayo, pag hindi nabuhos yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo, walang kapatawaran. Kaya nagkaroon tayo ng kapatawaran dahil sa dugo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ito ang aking dugo sa ikapagpapatawad ng marami. Ito ang bagong tipan ng aking dugo sa ikapagpapatawad ng marami. Ano pa? Ito bang binasa natin to? Yung sinabi ng mga apostol? Sinabi ni Apostol Pablo? Sinabi ni Santiago? Sinabi ni Judas at ni Silas? Ito bang dugo na ito? Ito ba? Pagkain ba ito? Hindi po. Yan po ay hindi tunay na pagkain. Ang dugo ay hindi tunay na pagkain. Hindi tayo bumibitaw sa salita ng Panginoon. Sabi niya, ito po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya rito, ito po, napakaganda yung sinabi ng Panginoon. Kaya dito muna tayo sa Deuteronomio. Ito po, sinasabi po sa Deuteronomio sa 12:16. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo. Sabi niya, inyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. Huwag niyong lahat pinubuhos, lahat yan. Sapagkat alam natin, sinabi nga sa Levitico, alam natin, na ito nga, yung buhay ng laman ay nasa dugo. Ang ato, sabi niya rito, sabi niya, ito ang aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana nung sila'y naghahandog. Tapos yung dugo, upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Itinutubos pala sa kanilang kaluluwa. Ngayon, dumating ng ating Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon. Binasa sa atin ng Panginoon ito, maliwanag po, napakaganda po yung sinabi ng Panginoon. Ito totoo po ito, tunay. Ang tunay ba ang dugo? At tunay ba ang katawan ng Panginoon? Oo. Tunay ba ang dugo? Dugo ng Panginoon? Oo. Ito ang sabi niya rito. Sinabi niya rito sa John. Basahin po natin. Buksan po natin sa John sa chapter 6, verse 53. Ito po sa 6:53. Bago ito, babasahin ko muna ito sa 6:48. Nakalagay rito, ang sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ito sa 6:53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Sa 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Amen. Tunay pala. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tuloy pa natin sa 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yung sinasabi ko sa inyo, tunay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya.
Oh. Jesus Christ is dwelleth in us. Pag tayo'y sumusunod, kumakain tayo, tunay palang pagkain, kailangan kilalanin natin kung tayo'y gumaganap ng the Lord's Supper, kailangan tanggapin natin na itong kinakain natin, ito pala ang katawan ng Panginoon, ito pala ang dugo ng Panginoon na tumubos sa akin, ito pala ang nagpagaling sa lahat ng karamdaman ko, lahat ng aking mga sakit. Sabi nga ni di ba? Sabi nga ni Apostol Pedro. Kaya alam nyo dito, sabi rito, tuloy natin. Dito meron po tayong makikita sa Revelation, sa Apocalypse. Bakit sa Revelation nakalagay dito? Alam natin ito yung 12 tribes of Israel. Bawat isang tribo, merong 12,000. Lahat ito ay 144,000. Sa panahon ng mga Kristyanismo, panahon natin ngayon Kristiyano, sabi, babasahin ko po rito sa inyo sa chapter 7, verse 9 na lamang po. Sabi niya rito, ganito ang sabi niya rito, hanggang 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit. Tandaan niyo po ito ha, mapuputing damit, sabing ganun. Na sila'y nangadaramtan ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Dito tayo sa Konga, 13:14, sabi niya rito, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsisipang galing. Sa 14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malalaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Amen. Kita nyo na, ito sabing ganoon, ang mga ito na nagdaramtan ng mapuputing damit at sino-sino at saan nagsisipang galing. O, sabing ganoon. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya dito sa 12, binasa ko sa inyo sa 12:11, ganito po ang pagkasabi, ating pudbasa sa 12:11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng patotoo, kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa MBB, ganito po ang sabi rito sa Revelation 12:11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kita nyo na mga salita ng buhay. Kaya walang iba. Sabi ni Pedro, kanino kami magsisiparoon? Panginoon, ikaw po ang may salita ng buhay na walang hanggan. Tapos dito ituloy natin. Sabi niya rito sa sa 11. Dito pa po, sa 11. 11. Sa 10:16, dito po ating mababasa sa 10:16 ng unang Korinto. Ang saro ng pagpapala ng ating pinagpapasalamat, ano po? Hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo at ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Amen. Yan po, napakaganda po. Kaya ang salita ng Panginoon, ito po ay sabi niya rito, wag po nating kaliligtaan. Totoo po ito, katawan po ng ating Panginoon. Pero ito ay simboliko. Simbolik po ito.
sumasalita. Binasa ko na pa sa inyo, nakita nyo na. Sabi ng Panginoon, ha? Sabi ng Panginoon dito sa 6:54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Amen. Kailangan ginagawa po ito sa hapon. Kaya sinabi nga, the Lord's Supper sa hapon, banal na hapunan. Ito po'y ginaganap po ito. Kaya kailangan uminom tayo, kinikilala natin na yan po ang katawan ng ating Panginoon, yung tinapay, yan po ang katawan ng Panginoon, at yung dugo, yung saro na kanyang dugo, yan po, ang saro na ating iniinuman, yan po ang dugo ng ating Panginoon na nabubuhos dahil po sa marami. Maraming salamat po. Yan po tayo magtatapos po. Kaya manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa banal mong pangalan. Sa pangalan po ng Panginoon naming Jesucristo, maraming salamat po, Lord. Kapuri-puri at kahanga-hanga ang mga salita ng buhay na narinig namin na mula sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kami nananatili sa aming paglilingkod, aming tapat na bilang mga servant mo, Panginoon, naglilingkod kami ng tapat-tapat upang kami lubos na maging karapat-dapat sa iyo. Lord, salamat po ikaw nagbibigay ng pampasigla, pampalakas sa aming pananampalataya sapagkat tunay ng salita mo, Lord, inanoint mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Dumaloy po sa amin, Lord, ang Espiritu Santo na siyang nagpapaalala upang ito'y may bahagi namin, Lord, sa iyong mga anak mo, ang mga salita mo na pawang Espiritu at pawang buhay. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Paspasan mo, pagpalain mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon namin, Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Thank you.